Magandang gabi. Ang ating pag-usapan ngayon, i-insist natin, ipagbunyi natin yung katangian at yung lakas ng batas. Ang batas po na National Building Code ay nag-uutos na ang lahat ng klaseng pagpatayo ng building, kailangan kukuha kayo ng building permit. Nag-uutos ng lahat ng klaseng pagpatayo ng bakod ay kukuha ng fencing permit. Na nag-uutos na ang lahat ng klaseng demolition ay kukuha ng demolition permit. Bakit po kailangan yan? Unang sagot, dahil utos po ng batas. Batas po yan. Pangalawa, bakit inuutos ng batas yan? Sapagkat ang pagdidemolish, pagtatayo ng building at pagpapatayo ng mga bakod ay isang espesyal na gawain na maaari magdudulot ng kapahamakan o kamatayan ng mga tao kung magkakamali. Kaya yan ang pag-usapan natin at bago yan ay siguro ay minumungkahi ko sa mga kaibigan natin diyan sa West Service Road, sa Kupang, sa Immaculate Conception na kung saan ay tinatalaga na ng sheriff na i-demolish sila sa August 26. So, Sheriff Byron Ariola, you have to know this. Pwede ba yan? Yan ang tanong. So, ngayon, susubukan natin kasi sa nakaraang mga panahon, kahit siguro panahon pa ni Magellan hanggang ngayon, ay hindi pa nasubukan na kailangan na magkaroon ng demolition permit ang mga demolition na inuutos ng korte. Ito ngayon, susubukan natin ang lakas ng batas. At ang batas na tinitingala natin dito ay ang batas ng National Building Code. So, National Building Code na batas na nag-uutos na ang lahat ng pagpatayo ng bahay ay kailangan may building permit. Kasi kung wala, ang ibig sabihin, pwede kayong ikukulong. Huhulihin kayo pag nagpatayo ka ng building na walang building permit. Ang isa pa, pag kayo gumigiba ng building, kailangan mo rin ang demolition permit at kailangan mayroong demolition plan yan. Hindi po kayo pwedeng mag-demolish basta-basta kasi baka may mamamatay na mga tao na maapektahan sa mga demolition. Kaya kayo dyan, mga sheriff, siguro magkasubukan tayo kung itutuloy nyo at dadalhin ko sa Supreme Court yung utos na yan. At sasabihin ko na hindi pa nga kayo nakakakuha ng demolition permit, magde-demolish na kayo ng bahay ng iba. So, ito po ay susubukan ko ang batas. Kung gaano katindi ang batas. Kung sinasabi ang batas ay batas, kahit malupit pa man ang batas, yan ay batas. Ngayon, kung malupit ang batas sa korte, dahil kailangan pa ng building permit, ay kailangan gagawin susundin ng korte ang batas. Kung ang korte ay nagpapatupad ng batas, obligasyon nito na kumuha ng building permit at ng demolition permit bago sila mag-demolish ng mga bahay ng iba na mga natalo sa kaso sa korte. Di ba? Oh, yun. Titingnan natin ito, the majesty of the law. So, pumasok lang sa isip ko yun dahil matagal na ako nag-iisip kahapon pa kung anong depensa ang gagawin ko sa mga tao dyan sa Immaculate Conception dyan sa Kupang para lamang matigil yung walang habas at hindi makatarungang na demolition na gagawin nila. Ang isa pang ayaw ko dyan nangyari. Bakit nangyari? Ang tanong ko, bakit nangyari na ang isang korte na sa ibang syudad ang mag-utos ng demolition sa another city? Hindi naman ito sakop. Ang korte natin ay jurisdictional. Pag hindi mo sakop na bayan yan, na lungsod, wala kang pakialam dyan, hindi mo pwede anuhin yan.
So the fact na nangyari yan, something must be crazy. Something must have happened. So, tingnan natin siguro sa aspeto na bakit nagkaganon. So, iyan naman ang isang pangalawang tanong na issue ay kung ano ang batas na iangat ng mga grupo na tutulong sa mga ididemolish diyan sa Kupang, iangat natin sa korte yan. At mabuti, sana samahan kami ni Mayor Rufino Biason. Ganun po ang aking hinihiling dyan. So, magtatanong, what court has had jurisdiction over Muntinlupa land cases or ownership cases in 1980 to 1981. Again. So, natataka naman ako bakit sa Pasay ang nangyari. So, jurisdiction. So, dito natin tayo magkasubukan ngayon. Kasi so noong 19, ng pagbubuo ng Batas Pambansa bilang 29, ay sinabi na ang mga lahat ng kasong lupa ay kung saan ang lupa na makikita. Ito yung Batas Pambansa 129. So, August 14, 1981. Okay. So, ngayon, nakikita ko rito sa aking pag-aaral, mayroon ba nakikinig ba sa ngayon? Ano, pakishare mo na ito kung sino nga nakikinig kayo dyan sa mga sa mga taga Kupang, Muntinlupa, sa Immaculate Conception. Pakishare nyo ito para magkaroon tayo ng discussion sa edukasyon sa batas. Ang unang tanong ko, pwede bang bawalan ang korte na magdemolis o maggigiba ng bahay sa isang lugar kung sa pamamagitan ng SIRIP kung walang demolition permit galing sa munisipyo o sa lungsod? Ang posisyon ko dito ay pwede silang bawalan ng lungsod o ng munisipyo sa pamamagitan ng papatigil sa huhulihin sila ng pulis dahil wala silang demolition permit. Ito po, kasi sa ilalim ng National Building Code, ikukulong po ang mga taong walang building permit, walang fencing permit, at walang demolition permit kung mahuli sila. So, Maray Nabanggi, Domingo Baramida, alam ko, diyan ka ngayon sa Santa Mesa. Kay Pastor Rodi Rabi, ito po ang gagamitin ng batas. It is the majesty of, divine majesty po ang nangyari dito kasi biglang sumagi sa isip ko. Matagal na ako nag-isip kanina pa kagabi pa kung ano ang mga argumento na gagamitin ko na dadalhin namin sa Supreme Court para matigil lamang ang demolition diyan sa August 26 na diyan sa Immaculate Conception sa Barangay Kupang diyan sa West Service Road ng Muntinlupa City. Na pag-aralan kong kasong ito na kung saan sila i-demolish, nagsimula noong 1988. 1988 o 1989, basta ganon. So ngayon, kahit sabihin pa 1986 nagsimula, o kahit sabihin pa natin na nandito na si Kwan, na nandito na sa panahon ni Cory. Sa panahon ni Cory ay so 1981 ang complaint. 1981 ang complaint, November 81. So, November 19, 1981, so ang complaint, pero ang Batas Pambansa
bilang 129 na nag-create ng mga regional trial court ay naigawa noong August 14, 1981. Ibig sabihin, Judicial Reorganization Act of 1980 ay effective na noon. So ibig sabihin hindi pwedeng magkaroon ng jurisdiction ang Pasay City na korte sa Muntinlupa na kaso. Yan ang titingnan natin, no? So, maybe tutulungan tayo ng Diyos, patalinuhin ako ng lalo, matulungan natin yung mga ididemolish diyan na mga maralita diyan sa Muntinlupa. So, humingi ako ng tulong kay Ropi Biason na hanapan niyo po ng building ng demolition permit ang sheriff na magdedemolish sa mga maralita diyan. That's the only way. At saka, dalawa lang dyan ang dahilan ko, yung lack of jurisdiction at saka yung lack of demolition permit. So, yan ang gagawin natin. At saka isa pa, dahil matagal ng kasong ito, gagamitin natin ngayon ang batas ng Civil Code na naghaharang sa mga korte na magpapatupad ng kanilang desisyon kung umabot na sa 10 taon. So, prescription period of execution of court orders in the Philippines. Yan ang alamin natin. So, nakalagay po dito sa aking research ay sa Article 1144, dyan pa rin magbabase na 10 taon lang. So, actions upon a judgment must be brought within 10 years from the time of the judgment becomes final and executory. Ngayon kung Article 1144, kailangan ang karapatan nyo magpapatupad ay within 10 years din. So, sobra na 10 years po. At 2015 pata ito. Nagsimula. So, ngayon, iniisip ko lang na gising pa ngayon yung mga taga-Kwan Immaculate Conception at paki-spread nyo na lang itong ating live stream para matulungan kayo. Maraming magdadasal para sa inyo at para maisip ninyo ang bahay ninyo. Tingnan natin. So, tingnan natin ang lakas ng batas sa pagdating dito. So, okay. Hanggang dyan lang muna siguro tayo at magla-live stream naman ako ng ibang topic. At least dito, hinihingi ko lang sa mga team replay na makapanood nito na paki-share na lang ito. At para malaman ng tao at saka kung pwede mag-join kayo sa channel ko at magbibigay tayo mga exclusive na mga live stream, mga stream doon. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. At don't forget, go back and after 10 minutes or 5 minutes para meron tayong bagong live stream.